Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? ABCD, Abacada. Ito ang mga panimulang titik ng English alphabet at ng abacadang Filipino. Madali namang matutunan at kailangan ng mga nag-uusang magbasa at magsulat. Nakakalungkot mag-isip. Marami sanang bata ang dapat marunong ng magbasa at magsulat. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na matutunan ang mga. Dito pa lamang sa apat na UST ay kapag-sipagin ang mga batang tamang nasa paalam. Ngunit nagtatrabaho lamang ang pagkakal. Bakit nga ba ganito ang mga nangyayari sa kanila? May minsan kaya sa kanilang buhay na naranasan nilang matutong magbasa. Halika at samahan niyo kaming kilalanin ang ilan sa mga batang ito dito sa Kaya mong basahin? Imposible na siguro na sa isang araw, di ka makakita ng bata sa lansangan. Naglilimos at humihingi ng barya. Hinihingi kahit yung tira lang sa kinakain mo. Sila yung mga batang lansangan. Sa mura nilang edad, nagtatrabaho na sila. Para lang makaraos sa buhay. Pantawid gutom, kumbaga. Sila na rin ang bumubuhay sa pamilya nila. Kadalasan nga, mismong magulang pa nila ang nagbubuyo sa kanila para magtrabaho. Hindi ba't kay bigat? Sa musmos na edad, pasa na nila ang napakalaking responsibilidad na buhayin di lamang ang kanilang sarili, pero pati ang buhay ng kanilang pamilya. Imbes na pag-aaral, trabaho ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang laking problema ng mga batang lansangan sa Pilipinas. Sabi sa Situation of the Youth in the Philippines, isang pag-aaral noong taong 1998, 1,000,000 at kalahating mga bata ang nakatira sa lansangan. 70,000 sa mga batang lansangan na iyon sa Metro Manila pa lang. Ngayon, ang mga batang lansangan umaabot na sa 2,000,000. Sa patuloy na pagdami ng mga batang lansangan, di maikakaila na nagkukulang ang ating gobyerno. Hanggang ngayon, kulang ang mga proyekto ng gobyerno para sa ikalulutas ng sitwasyong ito. At sa paglipas ng panahon, lalong dumadami ang mga batang lansangan. Lalong dumadami ang mga batang nagtatrabaho. Lalong dumadami ang mga batang di nakakapag-aral. Madami sa mga batang lansangan ay hindi na nakakapag-aral. Meron yung mga batang tumigil lang dahil di na kayang pag-aralin ng mga magulang. Meron din namang kinailangan tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at buhayin ang pamilya. At meron ding mga batang kahit kailan ay hindi na nakapag-aral. Pero, ilan nga ba sa mga batang lansangan na ito ang marunong magbasa? At ang mas masaklap pa, meron nga bang mga batang lansangan na hindi marunong magbasa? Samahan niyo kaming alamin ang buhay ng isang batang lansangan at ang kanyang kinabukasan. Maikli lang, okay lang? Mabilis lang, promise. Ilan taon ka na? 10. Ha? Ay, 10. 10 years old ka na. Nag-aaral ka? Nag-aaral ka? Anong grade mo na? 4. Grade 4. Tanong, marunong ka ba magbasa? Sige, try natin. May papabasa lang kami. Tignan mo lang kung mapabasa. Basta naman. Mabait si nanay, mahal ko siya. Wow! Anong name mo, ate? Lydia po. Yeah, ano po name? Like,
na lang. Hindi mo kaya? Ayaw talaga. Ano na? Tapos, Daya! O, sige. Ikaw na lang, ate. Mabait si nanay, mahal ko siya. Wow, bilis naman! Ilan taon ka na? 10 ka na? Alam? 9. Marunong ka na magbasa? Kaunti. Sige nga, try mo basahin. Mabalik si nanay, mahal ko siya. Ayun, galing. Kuya, pabasa naman ito. Sino to? Kaya mong basahin? Hindi. Tabakan yan. Ano pangalan mo? Marlon de la Cruz po. Marlon de la Cruz. Kaya mong isulat yung name mo? Hindi din. Hi. Kuya, hi ka sa camera. Hi ka lang. Mula sa 5 bata na aming nakausap, 3 sa kanilang 5 ang marunong magbasa. Si RJ, Girly, at Clarence ang marurunong. Habang si Judy Ann at Marlo ay hindi. Kung dito lamang babasihin ang mga bagay-bagay, parang wala namang problema sa lansangan. Ngunit hindi natin sigurado kung ilang bata sa Maynila at buong Kapuluan ang tulad ni na Judy Ann at Marlo. Nakalulungkot pa rin malamang maraming bata ang tulad nila. Ito ay problema na dapat tugunan dahil karapatan ng lahat ng bata ang magkaroon ng magandang edukasyon para sa isang maliwanag na kinabukasan. Children on the streets make up approximately 75% of the street children in the Philippines. These children work on the streets but do not live there, having a home to return to after working. Some of them even continue to attend school while working long hours on the streets. In contrast, children of the streets make their homes in the street. They make up 25 to 30% of the street children in the Philippines. These children often create a sort of family among fellow street children. Some of them still have family ties, but do not visit them, and some even see these ties as bad. Completely abandoned children have no family ties and are entirely on their own for physical and psychological survival. They make up about 5 to 10% of the street children in the Philippines. Street children are the poorest of the poor. They are the most vulnerable and weakest. Street children are child workers engaged in scavenging, child labor, begging, peddling drugs, and petty theft. Hello, Teacher Grace. You're an advisor of what section? Grade 1, You're teaching at... Santa Maria Elementary School of Bulacan. Okay, I would like just to ask some questions about reading skills of those kids. Is reading essential to children? Yes, of course. What age should a child be taught to read? In my perspective, there is no right age in reading. As long as the children is ready to learn, then learning takes place. Yes. In the Philippines, what conditions hinder children from reading? Okay, there are many factors that children hinders in reading, like for instance, in financial problem, family background problems, and lack of food. In what ways can you suggest that can help promote reading for children in the streets? Okay, they may attend formal education. Their parents should lead them. Mapapansin na ang mga batang lansangan ay kulang sa nutrisyon. Lagi silang gutom. Ang buhay nila ay laging nasa peligro sa kanilang pakikipagsapalaran sa buhay. Nariyan pa ang mga masasamang loob na nagsasamantala sa mga musmos na ito.
Sa araw-araw ay kinakaharap nila ang iba't ibang aksidente na maaaring mangyari at iba't ibang sakit na kanilang maaaring makuha sa pagtatrabaho sa kalsada. Maaaring gasgas na ang mga kataga ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit, patuloy man natin itong hindi paniwalaan, ay babalik at babalik tayo sa kasabihang ito. Sila ang nakatakdang sumunod sa yapak ng mga taong nauna nang gumawa ng pangalan sa ating kasaysayan. Para sa mga magulang, panahon na upang gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa inyong mga anak. Huwag hayaang masayang ang posibilidad ng isang magandang bukas para sa kanila. Para sa mga namumuno sa gobyerno, itigil na ang pag-iisip para sa sariling kapakanan lamang. Bagkus, bigyang atensyon ang mga batang nangangailangan at ipamahagi sa kanila ang kanilang karapatang pag-aral. Sa mga may oportunidad na makapag-aral, huwag sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob ng Panginoon dahil hindi lahat ay nabiyayaan ng edukasyon. Matuto tayong pahalagahan, pagbutihin at pangalagaan ang siyang susing makapagbubukas ng pinto ng kaunlaran ng bayan. Huwag nating hayaang madagdagan pa ang mga bata sa lansangan, hindi sa paaralan. Huwag nating hayaan na mga sako lamang ng basura sa halip ng mga libro ang kanilang mga dala. Bigyang pansin ang mga batang lansangang dapat nasa paaralan. Upang, pagdating ng panahon, wala ng batang magsasabi, Ate, pabasa po. Di ka ba nagtataka? Ako'y nasa lansangan at ikaw ay nasa sasakyan papuntang paaralan. Makatapos kaya ako kahit mga libro'y pinaglumaan mo? Pangarap lang ba? Pagkat mahirap lang ako, pwede pang sumali sa inyong laro. Kahit kunwari, nag-aaral din ako. Dala ba ng tadhana na tayo'y magkaiba? Sana balang araw maging tulad din kita. Paano bang sumulat, magbasa ng gaya mo? At alam mo pa na bata rin ako. Musmus pa rin ako, di lang napapansin. Magulang at kapatid nakaasa sa akin. At sino ba ang nagtuturo't kumagabay sa'yo? May pag-asa pa bang maturuan din niya ako?